Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Huli. Sabi dito, pahayag ni Congressman Ridon. Sabi niya, impeachment ni VP Sara at oil price hike kayang pagsabayin namin. Ang galing. Multitasking pala itong si Ridon. Sinagot ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang mga kritikong nagsasabing mas binibigyang prioridad ng Kamara ang impeachment laban kay VP Sara Duterte kaysa sa lumalalang krisis sa presyo ng langis. Ayon kay Ridon, hindi kailangang mamili ang Kongreso dahil kaya nilang gampanan ang kanilang dalawang mahalagang mandato ng magkasabay. Mariing pinabulaanan ng mambabatas ang mga paratang na napapabayaan ang ekonomiya dahil sa mga isyu ng accountability. Aniya, napakahalagang usapin din ang pananagutan sa bayan ang impeachment, kaya hindi ito dapat isantabi. Ito ang kanyang exact word. Napakahalaga pong linawin ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na imbes na ang krisis sa langis ang inaasikaso ng Kongreso at ng pamahalaan, ay ang impeachment ng pangalawang Pangulo ang inaatupag. Katulad ng nabanggit ko kanina, hindi po iyon totoo. Yan ang paliwanag ni Ridon. Binigyang diin niya na may sapat na kapasidad ang Kongreso na magsagawa ng mga economic relief measures habang itinutuloy ang mga legal na proseso para sa pananagutan ng mga opisyal. Para kay Ridon, ang pagtugon sa gutom ng bayan at ang paghahanap ng katotohanan sa gobyerno ay kapwa tungkulin na dapat gampanan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Palakpakan naman natin dyan, isang bagsak dyan kay Congressman Ridon. Salamat po, Congressman Ridon, sa inyong, anong tawag mo dyan? Multitasking sila marurunong. Dahil kayang-kaya namin yan. Kayang-kaya namin tugunan ang krisis sa langis. Anong naitulong ng mga kongresista? Yun. Naipasa nila yung anong tawag nung batas ba? Hindi ko yung excise tax. I-suspend lang muna. Kaya lang naramdaman na ba natin ang pagbaba ng presyo ng langis dahil sa pag-suspend ng excise tax? Wala pa eh. I don't know It will take how many months? 1 or 2 months bago maramdaman natin ang epekto ng pag-cancel o pag-suspend nila ng buwis sa langis. By that time, anong kasabihan? Aanhin mo ang damo pagpatay na ang kabayo. Wala na, hirap na hirap. Ang hirap ng magbiyahe ngayon. Kanina, nagpunta ako sa palengke. Dati-dati sa palengke, puno ng isda. Ang daming mapagpilian. Kanina halos walang may bentang isda. Ang mga nandun, yung mga dati ng stock ba? Yung nakalagay lang sa ice box. Yun lang. Sabi ko, bakit walang dumating? Yun siguro. Nahirapan na sa Tapos sasabihin pa ng Pangulo na, hindi tayo papayag na magtaas ng presyo ng bilihin. Tumaas ng presyo ng langis, hindi ka papayag magtaas ng presyo ng bilihin? Ako, hindi na ako naniniwala doon. But, kung totoo,
Makaya ng Pangulo, kinakausap daw niya ang mga manufacturers, ang mga tindera na huwag magtaas. Sana totoo. Kailan, kumusta sa inyong mga lugar? Nagtaas na ba ang presyo ng mga bilihin? Kasi dito sa aming lugar, unti-unti nang tumataas. So, I don't know kung anong mangyayari sa atin dito. Ang mga mambabatas, hayahay. Bisayang haya yung kasi nag-break na sila ngayon. Kailang pag-break, nako, may bonus. Noong Christmas, 1 million ang Christmas bonus. Ngayon, mas malaki. Easter bonus. Bakit Easter? Kasi malapit ng Semana Santa, Easter, di ba? 2 million. Wow! Sarap ng buhay, no? Allah. Kung yung 2 million sana, kahit ano, kahit 100,000 lang, bawat Pilipino. Kung yung sinasabing nawaldas, na sobra 1 trilyong piso sa loob ng 3 taon, pag ito naipon at ngayon, kahit may krisis tayo, yung 1 trillion na yan, kahit 1 taon na mag-oil crisis, kayang ayudahan ang buong naghihirap na taong bayan. Ngayon, ang binibigyan ng ayuda, mga drivers lang. Well, dapat ayudahan ng drivers. Kumusta yung mga manggagawa? Kumusta yung mga sumasakay? Kumusta yung mga taxpayers na hindi ano? Kaya ang daming nagrereklamo sa paayuda ng gobyerno. Hindi katulad ng panahon ni Tatay Digong natin, pandemic, global crisis, halos lahat nabigyan ng ayuda. Kaya happy ang halos lahat. Maayos pang pagbigay ng ayuda panahon ni Tatay Digong. Ngayon, wala, magulo. Tapos sinabayan pa nila ng impeachment na sinasabi nila para daw sa kapakanan ng taong bayan. Tell it to the Marines. Dahil ang klaro, para ito sa personal na ambisyon ninyo sa politika dahil takot kayo na pag nagpresidente si BP Sara ay may kalalagyan kayo. So, good luck sa mga kongresista. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni siyang ko lang taga ni Giero. So mauna ni ang atop nilang kol nga tuluan na kaayo pag muulan. So silupin lang ang ilang atop silang balay. So dito silang sulod, so di kong sapahan na lang Delikado ka tayong bay. kaya buslit na kaayo. So si ante muna ang ilang kahimtang. So ante on sa imong masulti nga matagaan ka Giero. Manalamat na gid ko kay natabangan ko kay among atop na matupan na gyud. So trapa lang ang inyong atop. Ang among atop. So pila na ni katuig ante? 5 na gyud ni katuig. So Sa una na narabaho na lang ko kay nakuno una ko trabaho. Nakaron wala nagid ko na kay nayon kay tungod na nahulog na gid ko sa tatak. so si ante Nay kaya og para muso. so si Salamat na lang gid ko kay dako gid nga salamat nga hinabangan ko so na kay anak te. na aduha. So unsay grado ante? Para naay grade 6 o grade 3 kay nakaron wala nang ginauman kay nami nga minyo na. So si ante na siya mga anak, so dili pagid kayo katarong og kalakaw si ante tungod kay nahulog sa sasakyanan tungod sa iyang pagpaningkamot. So nagpasalamat siya nga natagaan sa Giero o makaatop siya. Salamat sa pagtan-aw sa video kay nalamat gid ko nga dako gid salamat kay hinagid ko. Makaatop na gid Dako ka na karon gid nga ante. salamat sa Ginoo gid nga hinabangan gid ko. Sige ante. Salamat pod.
So mo na ang kahimtang ni ante. So trapa lang gyud ang ilang balay. Salamat sa Ginoo. Sige ante, salamat.